Mas importante ba ang image ng pamilya kesa sa totoong nangyayari sa loob? May mga pamilya nga talagang instructed ang mga bata. Kailangan ganito kayo magsalita, ganito kayo kikilos, bawal mapahiya. Ang mga problema, ang hindi maganda, hindi kinikwento sa labas, sa isang banda okay naman yon. Pag may nangyayari sa inyo, mga anak, ayusin ninyo ang mga mukha ninyo. Basta dapat sa labas, sa ating mga kliyente, sa ating mga bisita o kung kanino man sa labas ng bahay, dapat palagi tayong okay. Walang nangyayaring problema. Pero sa totoo lang, minsan hindi naman talaga yun ang totoo. Lalo na sa mga pamilya na maraming pinagdadaanan. Minsan may mga malalaking negosyo. Yung mga anak, natuto na lang na sumunod sa mga magulang samantalang hindi nila naiintindihan ang mga proseso. Basta susunod ka, tumayo ka dyan, kailangan kita dyan, mag-good morning ka, umayos ka, gawin mo to, gawin mo yan. Ito ang kurso mo, ito ang gagawin mo sa negosyo, ito ang mamanahin mo. Nakakaawa din, kasi hindi naman obligasyon ng mga bata habang lumalaki sila na protektahan ang image mo. Kung meron kang tinatago, hindi nila obligasyon yon. Nakakalungkot lang minsan. At kailangan alam natin na hindi rin naman kailangan sirain ang pamilya or basira ang pamilya para lang maging honest tayo. Lalo na sa mga tao sa loob ng bahay. Let's be true to our children, let's help each other, at kung ano man yung totoo lang, yun lang. At nang hindi yung ang lalaki na ng mga anak ninyo, adults na, 30 na, hindi pa maintindihan ang gagawin. Wala pa silang sariling paninindigan, wala pa silang sariling desisyon dahil lumaki sila doon sa mold na dapat gawin lang nila kung ano ang sinasabi ng nanay at tatay. Hindi masama yun na hindi ko sinasabing maging suwail ka, hindi ko sinasabing tumutol ka. Kaya lang pag nasanay ka na sunod ka ng sunod at wala kang boses, matanda ka na, hindi mo pa rin talaga ma-express kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Think about that.